Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotion. Pwede bang itago ang katotohanan? Na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotion. Ang Bible verse po yung araw ay galing sa Romans chapter 1 verse 18 to 21. Sabi po ay, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who hold the truth in unrighteousness, because that which may be known of God is manifest in them. For God hath shewed it unto them, for the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse, because that when they knew God, they glorified him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened." Ah, Alam niyo po ba mula pa sa simula, kahit sa mga taong walang naririnig na sermon o hindi nakakabasa ng Biblia ay may instinct na talaga sa puso ng tao na merong Diyos. Hindi ito natutunan lang sa eskwelahan o sa simbahan. Ito ay natural. Ito ay built-in. Ang bawat tao ay may inner sense of God. Isang awareness na merong higher being, na merong Diyos na lumikha sa atin at sa mundong ito. Ang first teaching is, the truth of God is present in every human heart. Kapag tumingin tayo sa kalikasan, sa langit, sa mga bituin, sa mga bundok, sa dagat, sino ba ang hindi mapapaisip na may dakilang kamay na gumawa ng lahat ng ito? Sabi nga sa Romans chapter 1 verse 20, "The invisible things of him from the creation of the world are clearly seen." Sa madaling salita, kahit hindi natin siya makita ng personal, makikita natin ang kanyang gawa sa paligid natin. God is not hiding. Hindi siya nagtatago. Sa totoo lang, siya ay nagpapakita araw-araw sa pamamagitan ng kanyang creation. Ang second teaching is, the human heart suppresses this truth. Pero kahit nandyan na ang ebidensya, maraming tao ang pinipiling huwag paniwalaan. Pinipili nilang isuppress, pigilan o i-deny ang katotohanan. Bakit? Kasi kung aaminin nila na may Diyos, kailangan din nilang tanggapin na accountable sila. At yun ang mahirap sa puso ng tao. Ayaw nating masabihan, ayaw nating kontrolin. Kaya nga sabi sa verse 21, "They glorified him not as God, neither were thankful." Instead, naging vain ang imagination nila at ang puso ay nadiliman. At ang last teaching is, the Spirit convicts the heart to repentance. Pero salamat sa Panginoon ay hindi siya sumusuko. Ang Holy Spirit ay patuloy na kumakatok sa puso natin. Siya nagre-reveal ang katotohanan at siya rin ang nagko-convict sa atin para bumalik, mag-repent at pagtiwala sa Kanya. Kahit gaano pa katagal tayong nagmatigas, laging may pag-asa sa biyaya ng Diyos. Yun lamang po.